Ayan po at doon pa po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV ay subukan nyo pong mag-subscribe at sinisigurado ko na kapag kayo ay nag-subscribe, kung kayo man ay nagtataglay ng mukha na parang kamukha nitong si Delilah na mukhang tubol, ay sisiguraduhin ko gaganda kayo. At kung kayo naman ay lalaki at nagtataglay kayo ng mukhang parang kuhol, pag nag-subscribe kayo rito, sisiguraduhin ko sa inyo, mababagong lahat ang inyong mga itsura na pagka-pangit. Ayan. Hindi po ako nagbibiro dito. Kaya po itong aking channel ay 3-in-1 po ito. Pag nag-subscribe ka, gaganda, gugwapo ka. Pag nag-subscribe ka, tatalino ka. Pag nag-subscribe ka, susurtihin ka. 3-in-1. So, dito naman po sa mga pangit na mga magnanakaw pa na mga congressman at saka mga senador, aba ay huwag na po kayo mag-subscribe. Kahit anong gawin po ninyo, hindi na po mababago yung pagmumukhaan nyo. Mga magnanakaw pa rin kayo. Ayan. Ha! At saka hindi po ako tumatanggap ng mag-subscribe dito na magnanakaw. At lalong hindi ako tumatanggap dito ng subscriber na politikong mga pangit. Ayaw kong gumawa po kayo, ayaw kong gumanda kayo. Hahayaan ko mananatili kayo na para kayong mga karang-karangan. Ayan. At dito naman po sa mga pare na palautog, abay maglubay na po kayo. Mas maganda, makipagsalamuha na lang kayo dyan sa kwan. Dyan sa mga beer house. Umalis na kayo sa pagkapare ninyo. Kagaya itong si Father Flavi, na palautog, nandyan pa rin. Kapal din ang mukha mo. Anyway, doon po sa sinasabi ko, itong mga animal, mga pare na ito, ng mga manyak. Mga manyak na mga palautog. Ito yung sinasabi ko noon sa inyo. Kaya lang hindi ko makita-kita yung yung balita noon na yung pare na yun dyan sa Pampanga na sumira ng pamilya ng may pamilya. Imaginin mo, may pamilyang tao, iniyot-iyot itong pare na malibog na ito, na palautog na ito. Sa Pampanga po yan. Pero ngayon, thank you. At nakita ko po yung naipost sa Reels. At ito po, talagang ko nito talagang naging viral po ito noon Ito talagang viral po ito dati. Ito po yung madalas ko sinasabi. Kaya nga, mayroon po akong basihan kung bakit ganun na lang ang pagsasalita ko rito sa mga pare na mga palautog na ito. Ito pakinggan niyo po mabuti Fernando, Pampanga. Halos ibateri niya sa pari. Isang pari ang nakatanggap ng sermon mula sa mga netizen at sa isang pamilya sa Pampanga. Ayan. Nahuli raw kasi si Father na nakikipagtalik sa isang doktora na may sabit na. Magbabalita si Gary De Leon. Galit na hinampas na lalaking ito sa harap ng pari ang kanilang family portrait sa San Fernando, Pampanga. Halos ibateri niya sa pari ang mga gamit ng kanyang misis. Pero bago sabi ko kay Mamo, para sa kanya ng asawa ko. Ang anak naman ng lalaki, inabutan ng tropeyo ang pari. Mahiya ka sa amin, Among. Huwag kang mag-alala, iniimbestigahan ka na. Panay ang hingi ng tawad ng pari. Pamilya ko, sinira ko. Grabe. Ako, pinapektuan ako. Habang ang misis ng lalaki, nananatiling walang imik. Agad nag-viral ang video sa social media. Ang ikinagagalit kasi ng lalaki, sinipingan daw ng pari ang kanyang misis na isang doktora. Sabi ng source ng News 5, magkababata ang pari at doktora. Nagilingkod daw sa simbahan ng ginang, kaya palagi silang magkasama. Pero nung minsan dumalo ang pari sa bahay ng doktora, palihim daw na nilagyan ng CCTV ng mister ang kwarto nila.
Dito na raw nakunan na nakikipagtalik ang pari sa misis niya. Hati naman ang opinyon ng mga nagsisimba kung saan nagmimisa ang pari. Ang masasabi ko lang baka natukso lang sir. Baka natukso lang yung pare. Kalibugan. Bawal po kasi yun, di ba? Nakalagay pa sa 10 utos ng Diyos. Huwag kang makikiapid. Yung sariling salita na tinuturo niya, hindi niya naman sinusunod. So, di ba? Nakakawala po ng tiwala sa simbahan Katolik. Tinanggal na ng Archdiocese of Pampanga sa parokya ang pari habang umuusad ang investigasyon. Sinubukang kunin ng News 5 ang panig ng pari pero umalis na raw ito nang mag-viral ang video. Tumanggi na rin magsalita ang pamilya habang ang San Fernando Police naghihintay pa ng formal na kaso laban sa pari at sa doktora. See? Ganun po kapalautog itong mga pare ito. Marami po ito. Marami po itong mga pare ng mga palautog na ito. Ha? Ay buwisit kang pare ka. Pagka nandito ka lang sa harapan ko, susod-sudan ko ng kawayan niyang buli mo eh. Gago kang pare ka. Ito rin so si Villanueva na pare na ito, adik na ito. Kaya sabi ko nga po sa inyo, marami pong lumalabas ng mga kaimuralan. Mapapari man, mapasenador, congressman. Ang congressman po, pinakamababa pong babae nila ay 3. Ang iba po dyan, 5. Oh. Sa senador, ganun din po yan. O, tingnan nyo nga si Soto, di ba? Naglabasan na yung mga kinantit niyan. Oh. Di lalo na dyan sa mga congressman na ito. Yan. Yan ang resulta kung bakit nakaw na ng nakaw itong mga animal na mga politikong ito dahil dyan sa mga bisyo ng mga putang ina ninyo. Magbibisyo kayo, hindi nyo naman kayang tustusan ang mga bisyo ninyo at idadamay nyo yung kaban ng bayan sa pangbababae ninyo, mga animal kayo. Hindi lang naman mga lalaking congressman at senador ang may kabit na babae. Maging yung mga babae. May mga builit yan. Paulit-ulit ko lang po sinasabi. Diyan na lang. Open book ito. Ito. Open na open ito. Ito lang si Delilah. Oh. Tingnan mo ilang utin ang dumali dito. Yung sa MMDA na Haggard. Si Dayang. Si Junel. At saka yung boy pa nila. Marami pa, iba? O si Paduano pa nga, bumirada dyan. Yan yun, marami. Hindi lang yan, mga yan. Ganun po yan. May mga bisyo. O kagaya ng si Butod na ito, Butod na nga. Tapos yung utong niya, lawit na hanggang doon sa bilat niya, naglililibog pa. Ang putang ng buhay ito. Ano daw nangyayari sa Pilipinas ngayon? Napaka-immoral na talaga. Grabe Katatanda na para ng mga guma ang mga bilat niyan, kung tutuusin, ang ganit na pwede mong gawing tirador yung mga bilat ng mga yun dahil sa parang guma na nga, abay, naglilibog pa. Saan ka nakakita ng daig pa yung mga 16 years old? Hayop. Yung sinasabi ko, yung mukhang aswang na dating gobernador ng Cebu. 3 ang builit, isa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa hapon. Iba-iba yung kumakayog sa hayop na matanda na yan. Pero lahat yan, pinaglalagyan ko na po ng garapata yan. Kaya wala pong ginawa yan kundi magtapal ng karni ng baka sa bilat nila. Nakakadiri kayo. Kagaya ito ni Claire na tara-tara na palengkira. Abay, dati, gustong lagi yan doon sa kwarto ni Bangag. Inaabot sila doon ng 5 oras.
na hanggang sa paglabas niyan latang-lata si Bangag. O ngayon, ayaw na ni Bangag kasi punong-puno na rin ng garapata yan. O ito rin si Vilma Garapata. Kaya yan tinawag ko ng Vilma Garapata kasi talagang maging sa kanyan, hindi lang sa bilat niya mayroong garapata. Maging yung kanya, yung lalamunan niya may garapata na rin, kaya hindi na nakakakain yan. So ibig sabihin, kung hindi na nakakakain yan dahil sa garapata sa lalamunan niya, maaaring bukas makalawa or sa isang linggo, maaaring patay na rin yan. Abangan nyo. Mamamatay yan dahil sa garapata. Buwisit kayo. Anyway, at ito po, ayan. So, maiba naman po tayo. At ayon po doon sa aking sekretary ay tumawag na po sa akin siyang sekretary ko at nakipag-ugnayan na raw po pala itong si Liti Pablo. Yun pong ating papadalhan ng kaunting halaga lang na regalo yun. At yun naman pong yan ay papadala natin na relo ay nawala. Sabi ko nga po walang price yan, pero ibig sabihin ko parang lang yun, parang natuwa lang ako. Pero ang sinasabi ko po rito, pagka dinalan niya yan sa Birana Pawn Shop, sigurado sasanlaan ng 1 milyon yan. Ang tanong saan mo hahanapin yung Birana Pawn Shop? Meron ba? Yun ang tanong dyan. Pero doon sa mga Cebuano, tambunting na yan, ay hindi po tatanggapin yan kasi basura lang po yung ating pipadalang relo na yun sa kanya. Ibig sabihin po, in short, wala pong halaga. Sa Birana Pawn Shop lang po magkakahalaga. Yan po ay pag makita ni Liti Pablo kung yung saan yung Birana Pawn Shop ay yun, pwedeng may chance na masanlaan at siguradong sasanlaan ng Birana Pawn Shop ng 1 milyon yung relo na ipapadala ko sa kanya. Hindi naman kaya baka yung Birana Pawn Shop ay nasa Kalawakan at baka mahirapan si Liti Pablo maghanap ng Birana Pawn Shop ay baka sumakay ka ng kwan. Tuturuan kita. Gusto mong mahanap talaga yung Birana Pawn Shop. Yung walis tingting, pahiran mo ng langis. Yung yung virgin coconut oil, yung BCO. Tapos lagyan mo rin ng langis yung kilikili mo. Tapos hawakan mo yung dulo. Sabihin mo, lipad! Lilipad ka, dadaling ka sa Birana Pawn Shop. Ay! Oh, yan. Parang gusto kong kung may ka-partner lang ako, parang nakikinikinita ko na talagang umiikot pa talaga yung kanyan. Ayan. Anyway, ito po ang abangan natin itong pagpasok nitong pagbabalik sa session nitong mga kongresista at mga senador na ito. Dahil hindi po ba balitang-balita na maghahain na naman daw ng impeachment kay Sara Duterte. Ngayon po, lumabas na maging dito kay Bangag ay hahainan ng impeachment din. Posible po yan. Posible pong wala na kang kakampi ito. Dahil dati, mga kakampi lahat yan, maging NPA, kakampi niya lahat yan . So dito, sa pagkakataong ito, namimiligro, unang-una, kung kayo ay marunong mag-isip, wala ng 2 taon o 2 taon na lang ang pamamalagi ni Bangag dito. Hindi na panghihinayangan ng mga kakampi niyan, nakampihan pa ng kampihan yan. Tandaan ninyo. So, posible na mahahainan ng impeachment yang Bangag na yan dahil ang daming atraso.
At talagang kitang-kitang ebidensya. So baka mabaliktad ang sitwasyon ng kung sino ang sa kanila dalawa ang may impeach ni BP Sara at saka nitong si Bangag. Ganyan po. Speaking, maliban pa po dyan kung hindi man mahainan ng impeachment itong si Bangag, nako po, tingnan natin, mayroon pang isang aantayin tayo. Dahil, yung kanyang video, di ba? Kung naman po yan, kalat na kalat sa buong mundo. Yung video niyang sumisinghot. Sumisinghot ng pulburon. Alam niyo po yan, di ba? Ay, ang kopya po niya nasa Korte Suprema na. Ang isa, nandoon na kay President Trump. Ang isa nandoon na kay Xi Jinping. Ang isa nandoon na sa North Korea. Ang isa nandoon na kay Vladimir Putin. At doon pa sa mga ibang presidente pa or prime minister ng mga iba't ibang bansa, Europe, kung saan-saan pa. Alam niyo po ba kung sino ang nagkalat niyan? Ito lang naman po si Spoksare, Harry Roque. Ang tanong, bakit ginawa ni Attorney Harry Roque yan? Ito po ang dahilan. Dahil nga sa panggigipit sa kanya, di ba? Alam niyo yan. Talagang ginipit ng ginipit to si Attorney Harry Roque. Pinapa-disbar ng mga kakampi nitong Bangag na ito. Yun na yung naging dahilan na nag-counter affidavit si Harry Roque doon sa mga sinampang disbarment case laban sa kanya. Na ang sinasabi niya roon na talagang purely pangaharas sa kanya dahil wala nang matino ang pag-iisip dito sa presidenteng Bangag na ito. Ngayon, ang tanong, yun bang pulburon video na kumalat at naging viral nga yan, authenticated ba yan? Authenticated ba yun? Yes. 1,000% authenticated na si Bangag ngayon. Bakit ko alam? Dalawa po yung dinalhan ni Maharlika niya na para ma-authenticate kung totoo ngayon o hindi fake yun. Dalawang kumpanya po ang pinagpa-testingan or pinagpa-authenticatean ng video na yun. Ibig sabihin, nasa po yan, nasa legal. Legal na legal po yung pagpapadala ni Attorney Harry Roque ng video na yon dito sa Supreme Court natin. Ngayon, ano ngayon ang implikasyon doon sa Trump at saka kung sino-sino pang presidente, si Jinping at saka kung sino pa? Ano ang implication nun? Doon na po pumapasok yung sinasabi ni Trump na kahit sino ka pa. Yung sinasabi ni Trump, aywan ko kung nandito, hanapin ko. Kahit sino ka pa, pag ikaw ay under influence of droga na presidente, wala kang karapatan maging presidente kasi ipapahamak mo lang ang taong bayan, which is nangyayari na, At tingnan natin dito kung nandito at baka kasi sabihin nyo na nami-make news tayo, no? Parang ito yata. Basta mayroon po yan Saan ba yun? Na sinasabi ni Trump na walang karapatan yung mga adik na mamuno sa isang gobyerno. Naku, ang liliit ng sulat, Maliliit po ang sulat, hindi ko masyadong mabasa.
Pero ang sinasabi po rito, ayan po, ang liliit lang kasi ng sulat eh, yan oh. Pahayag po ni Trump ito na walang karapatan ang presidente na adik. So, dito pa lang namimiligro na si Bangag dito. Dati, nag-aalangan pa ako dati magsabi ng bangag. Pero noong pinatunayan na ni Amy Marcos yan, na talagang magmula pa raw sila ng maliit. At kakwan lang daw yan eh. Kalalabas lang daw yan eh. Dati ni Bangag na eh, nagbabangag na eh. Madinin mo yan. So, ilang taon na yan? 70 years old na yata yan. Ngayon, ay imagine mo, ikinatanda na lang niya ang pag-a-addict. At yun. Anyway, so tingnan na natin at abangan natin. Ano pa ito? Nako, delikado. Oh? Tingnan niyo ito. Parinig ko lang po ito sa inyo, ha? Ayan. Ito pa, isang loko-loko. Ay, isang si Paduano pala to. Yung nagkapang-kapangan na inutil, yung isa sa may pinakamakapal na mukha sa Tuwad Gumba. Ngayon, galit na siya sa amo niya. Yung Ayan. kapwa niya inutil sa palasyo ba? Ginamit lang daw sila ng amo nila nung sila'y nasa posisyon pa. Wala daw puso si Bangaga, si BBM pala. Eh, ba't ka galit sa kanya? Iparehas naman kayo walang puso at walang kwenta. Nangihimutok to dahil sa pagpasabog sa bundok ng Mindoro, kung saan isa sa kabaro nila ang naabo. At ilang mga estudyante na nag-aral sa UP pero sa bundok nag-OJT para maging ganap ang course nila na BS Major in NPA ba? Kaso hindi pinalad, naging kwento at abo na lang ang mga salot ba? At ito namang si Kili-Kili ay si Sinat Geraldi pala. Labag daw sa karapatang pantao ang aerial bombing sa Mindoro. Sinungaling daw ang AFP. Ano pala ang karapatang pantao? Yung kumitil ka ng mga inusinting tao at mga sundalo? Yan ba yung kinuturo sa inyo ni Paduano? Magandang labanan to. Traidor na makakaliwang grupo laban sa traidor sa palasyo. Kaya ang magandang title nito, Labanan ng mga loko-loko. Ayan, tama. Labanan ng mga loko-loko. At may isa pa po, ha? May isa pa para makuha na kayo, makontento na kayo, ano? Ito pa. Halaka, Boying Remulla, pinapaimbestiga sa NBI ang pagpanaw niya. Ay, pinapaimbestiga pala ang pagkapakalat ng chismis tungkol sa kanya. Sino naman gayang humiling na paimbestigahan yung kaluluwa niya? Ay, ano ba yan yung pamilya niya? Ano ba kasi, Boying? Bakit hindi mo pa sabihin na pumanaw ka na? Or buhay ka pa para hindi magkaroon ng haka-haka sa social media ba? Baka nakalimutan mo, ombudsman at public servant ka. Karapatan naming malaman kung pumanaw ka na o buhay pa. Nung nakaratay ka man, bakit takot kang pagpistahan ng taong bayan? Di kung pumanaw ka na, edi mas maganda para lifetime na yung pahinga mo ba? Ayan. At talaga naman totoo itong sinasabi nitong ano ito eh. At yun. Kaya sabi ko nga rito sa mga politikong mga ungas na ito, mamatay na lang kayong lahat. Mamatay na lang kayong lahat. Ha? Yan. Ayan at ano pa ba ang ating pag-uusapan ngayon? Kundi ang pag-uusapan natin ay nasa na ba ako kanina? Ayun po at nakapag-usap na yung secretary ko at saka yung si Liti Pablo at yun. Actually po yung secretary ko po, yun po yung secretary ko dyan sa Bulacan. At ako naman po ay nandito ngayon sa Mindoro. More on, nandito talaga ako sa Mindoro. At pagka ginusto ko lang, saka ako pupunta ng Bulacan. Kasi nandiyan naman po talaga yung, meron po akong opisina diyan, meron din po akong opisina sa Manila. So talagang, pero mga tiwala naman po ako sa mga tao ko. So kaya, hinahayaan ko sila makipagtransaksyon kung ano yung mga dapat nilang kwan. Basta ako po kasi nakapokus lang dito sa pag-iikot lang. At mas masaya po ako yung paikot-ikot lang ako rito, yung makakita ako ng kwan ng na dapat na makausap, maabutan, doon lang po ako masaya. Kaya po pag nakakapunta naman ako dyan sa Bulacan, diretso na po ako sa Tarlac, Pangasinan, Tarlac at saka itong Nueva Ecija,
Bataan, Pampanga na yan, kasi meron din po kaming iniikutan dyan. Yun po yan. Masaya lang po ako, nag-iikot. Pagka pumunta po ako dyan, yun yung diretso na po ako. Pero, once a month po, hindi po mawala yung once a month, nandyan po ako. At dito lang po talaga ako naglalagi dahil nga mas marami pa po kasi ako dito dapat na inaayos din dito sa ating Birana Paradise. Mas sabi ko pong paradise ito kasi nga po, una, kakaiba po ito. Nasa ilalim ng bundok, nandito yung Birana River. Nasa ilalim ng bundok, nandito yung mga pagkalalaking mga space nang yung sinasabi kong pwede niyong tirhan. Tayong lahat dito titira at dito nga ako nakatira. So yun po. Kaya pagbaba mo doon sa pinakababa, magdala ka lang ng kwan. O yung, di ba may planggana na parang butas-butas sa planggana. Iganyan mo lang, makakakuha ka na ng pang-ulam mo. Ganun po yan. Tapos pag umakyat ka naman doon sa tuktok, nandoon na yung lahat ng kailangan mo. Pagka lumabas ka naman dito at gusto mo yung kung ano pa yung kailangan mo sa kwan, dito lang po, kompleto po. May sasakyan po yan na hindi nakikita ng kahit na sino. Hindi po kanya na, hindi po multo. Ibig ko po sabihin, mayroon pong dinadaanan yan. Nasa ilalim pa rin po ng bundok yan. Karugtong lang din po ng Birana River. So dito po yung sinasabi ko sa inyo na ito po ay talagang siguro alam ko na magkakaroon, alam ko may darating na dilubyo. Kaya huwag po tayong pakakasiguro. Anyway, nandoon po pala sa tablet ko yung dinownload ko po sa tablet ko yung tropa ng Venezuela na naghahanap din po sila, nagtatarget din po sila ng mga Amerikano na pwede rin lang kidnapin. So ano pong ibig sabihin nito? Yan na po talaga ang simula ng gira. Gira po yan. At hindi niyo po ba nakukuhan? Kung hindi ko lang po kasi may download lahat nakakakuha naman. Maging yung pahayag ni Kim Jong-un, itong siraulong presidente ng North Korea. Talagang nagpahayag na siya. Nagigigil na nga yan, pakawalan na nila yung kanilang nuclear weapon. Alam niyo po ba yung mga nuclear weapon na yan Kim Jong-un? Mga lason po yan. Lason, virus, maging ito pong China. Kaya yabang-yabangan itong AFP. Yabang-yabangan itong si Bangag na ito. Ay wala, hipan lang ni Xi Jinping yung taingan yan. Kumaripas ang takbo yung Bangag na yan O lalo nitong Browner na ito. Tingnan nyo, pag wala ng tauhan niya si Browner. Pag wala ng tauhan si Browner at pag nakita ang noo ko, makita lang yung noo ko. Pag hindi magkandara pa sa karipas ang takbo yan. Tingnan mo si Trillanes nga Si Trillanes. Pag halimbawa nakasombrero ako at tinanggal ko sombrero ko, masulyapan lang nila yung noo ko. Pag hindi sila magkandamatay-matay sa katatakbo. Ano po bang meron dyan sa noo ko? Aywan ko pansinin po ninyo mabuti kung anong meron. Dahil minsan po may kakaiba dyan. Minsan parang pinaplaslightan yung mata ninyo, hindi nyo matititigan. Ayan po. Anong meron sa noo ko? Pero wag na, baka lumabo yung mata nyo.
Si Trillanes na yan. Maniwala ka. Kaya sabi ko nga sa inyo, hindi nyo napapansin? Lahat yan, mga kongresista ng mga magnanakaw na yan, lahat yung mga senador ng mga magnanakaw, hindi napapansin? Paulit-ulit ako naghahamon dito ng patayan. Walang gustong pumato sa hamon ko. Siguro napapansin niyo yan. At take note, mayroong dalawang congressman na kilalang kilala ako. Alam kung anong kapasidad ko. At sa kanya mismo, sinubukan ko. Sinubukan ko minsan. Gusto niya masubukan eh. Kaya tuloy, sunog yung kanyang kasi ang sinubok namin doon sa kalingkingan niya eh. At tingnan niyo yung kwan. Tingnan niyo kung sino yung congressman dyan na may butas ang kalingkingan. Yan. Yan yun na nakakakilala sa akin. Na nagpasubok, subukan ko raw. Di sinubukan ko. Itinuro ko, ang kalingkingan niya, butas. Yun yung sinasabi ko, dito sa mga putang ng mga congressman to, kaya minumura ko naman ito, gusto ko kasi patulan nila ako doon sa hamon ko. Basta, lahat ay may pustahan. Hindi ako makikipaglaban dito walang pustahan. Para ano? Para magpasikat. Hindi ko kailangan ang magpasikat. Dahil kung gusto kong magpasikat, abay matagal na. Matagal na. Kaya sabi ko, hindi rin nyo na napapansin. Yung sinasabi ko, basta makakita lang ako ng politiko, yung bang tipong maipatong ko lang itong mga daliri ko sa ulo nila. Yun lang, di ba? Hindi napapansin yun. Pag naipatong ko lang itong mga daliri ko sa ulo nila, durog-durog yan. Ang problema, hindi talaga. Hindi ka talaga basta makakwan, lapit. Sabi ko nga, 150. 100 up to 150 ang mga bodyguards yan. Imagine mo yung pinapasweldo natin. Saan nila kinukuha? Yung pinapapasweldo na yan, pira po natin. Para abantayan yung mga animal na mga magnanakaw na yan. Tingnan mo, magnanakaw sila. Mayroon pa silang bodyguard. Ang bodyguard pa nila, police or either sundalo. Tingnan sa Shaldi ko. Tingnan nyo yan sa Kwan. Di ba? Ang naging bodyguard niya at saka driver niya, itong si Gutisa, ay Kwan yan. Sundalo yan. Marine. Ganyan yan. Pero pinapasweldo natin, pira natin. Kaya paano ka makalapit? Kung makalapit lang ako dyan kay Saldi ko, hindi matagal na durog-durog ang ulo niyan. Matagal na. Again, naulit ko lang, baka may gustong pumatol dito sa hamon ko kayong mga senador at mga kongresista. Ito ang hamon ko sa inyo. Lahat ng mga pirang kinulimbat ninyo, ninakaw ninyo. Kung magkano man yan. Kayong 300. Pero yung hindi naman magnanakaw, basta hindi kasali rito. General natin. Kayong mga 300 na mga congressman na nagnakaw sa kabanang bayan. Ipusta ninyo na yung mga ninakaw ninyo. Kahit nakalahati man lang. Halimbawa, mayroon kayong ipupusta sa labanan natin na tigi 1 bilyon na lang kayo. Tigi 1 bilyon. Dodoblihin ko. O 300, di 300 bilyon. O di dodoblihin ko. Mananalo kayo ng doble sa akin. Tanggapin nyo lang yung hamon ko ng patayan. Ang 60 pa rito, bibigyan ko pa kayo ng partida. Kayong lahat ng mga 300, pagsabay-sabayin kong lagutin ang hininga ninyo sa loob lang ng 10 segundo. Hindi 10 minuto ha, 10 segundo. Sabay-sabay kong lalagutin yung mga hininga ninyo. Pag hindi ko nagawa yung talo ako. O, ganun lang. Ganun lang siya, kasimple. O, sige, deal na. Kasi mga magnanakaw kayo Wala nang kapag-asa ang Pilipinas. Ang magiging pag-asa na nito pag nag-aalisa na kayo, mga hayop kayo at nagkaroon ako ng posisyon, kahit na anong posisyon dyan,
na mayroong relasyon sa mga otoridad. Ngayon pa lang, magtirik na kayo ng kandila dahil buburahin ko ang pagmumukha ninyo sa mundong ito. Ayan po, maraming salamat po at dito sa aking mga subscriber, pasensya na po kayo. At lumabas na naman yung pagiging bullshit itong bunganga ko. At basta po, ang tandaan ninyo, kayong mga subscriber ko, mahal na mahal ko po kayong lahat.